Hello guys, good morning! Good morning po sa ating lahat. It's Friday na naman. Umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Open your eyes, listen to the Word of God, be happy all the time. Yan, Friday na naman po, patuloy po ang devotion from Monday to Friday sa umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Alam niyo mga kapatid, nung araw merong palabas sa TV, TGIS. Thanks God, it's Saturday. Ngayon naman ay TGIF. Thanks God, it's Friday. Amen po ba? Patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa inyong buhay, mga minamahal na kapatid. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa buhay, kalakasan, na aming tinataglay, O Lord. Ihanda mo kami sa buong maghapong paggawa, O God. At pagpalain mo ang iyong mga anak na nanunod, nakikinig sa umagang kay ganda, si Jesus ang kasama. Ang mga nasa abroad, saan man kayo, sa US man, sa Middle East, sa Europe, maging sa Africa, o maging dito sa Asia, pagpalain at ingatan kayo. Gayon din ang mga nasa Pilipinas, hallelujah, praise your name. Palain kayo. At ang Knox family, pagpalain po tayong lahat. Ang mga pastor, mga diakonesa, at lahat ng mga membro, bata at matanda, kabataan at mga kababaihan at kalalakihan. To God be the glory. This is the word of God for the people of God. Amen. So, bago po natin mapakinggan ang devotion, pakinggan muna natin ang Knox Virtual Choir. Sometimes to sing my great Redeemer's praise.
Morning and again, sa panahon pa rin po tayo ng Christian education. Yan. Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Mula po sa Psalms 119, 97 to 104. Ganito po ang sinasabi. Oh, how I love your law. I meditate on all day long. Your commands are always with me and make me wiser than the enemies. I have more insight than my teacher, for I meditate on your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey your precepts. I have kept my feet from evil path, so that I might obey your word. I have not departed from your laws, for yourself, if have taught me, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. I gain understanding from your precepts. Therefore, I hate every wrong path. Yan. Yan po ang sinabi ng salmista, mga kapatid, mula sa aklat ng Psalms 119. Brothers and sisters, good morning again. Pinahayag ng salmista ang kanyang kadakilang pagmamahal sa salita ng Panginoon. Siya ay nagpatotoo na ang salita ng Diyos ay nasa kanyang isipan, nasa kanyang isipan buong araw. Siya ay patuloy na nagbubulay-bulay dito, pinag-iisipan ito. Natututo ng mga daan ng Diyos, ang magnilay ay to engage, thought, or contemplation. Sumasalamin. Yun po ang magnilay-nilay, to engage. So the psalmist tell us that God's word has become a part of his being because he spends so much time thinking on and learning to understand it. Sa katunayan ng lahat ng oras, ginugol sa pag-iisip at pag-unawa sa salita ng Diyos, sa mga paraan ng Diyos na nagbibigay ng daan sa may akda na maging mas matalino kaysa sa mga kanyang kaaway. Kaya ating bigyang pansin ang mas malalim na pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Una po, number 1, gaano ba natin kamahal ang salita ng Diyos? How much do we really love the Word of God? Yan. Gaano natin pinahalagahan ang kanyang kautusan at ang kanyang mga utos? How much do we cherish His law and His commandments? Napakadali para sa atin na basahin ang awit na ito, sabihing mahal natin ang Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang kautusan, at ang kanyang utos. Ngunit, tayo nga ba? Anong kalagayan natin? Ano po? Kapag tinatanong tayo tungkol sa ating mga prioridad, ay halos palagi ang sinasabi natin na ang Diyos
ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay, kung saan pumapangalawa ang pamilya. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Jesus na dapat nating hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at dapat nating mahalin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, kaya't sinabi naman natin na ginagawa natin ang mga bagay na ito. Ganito ba natin minamahal ang Diyos at ang kanyang salita? Marami ba sa ating buksan ang ating Biblia? Marami ba sa atin na binubuksan natin ang ating Biblia paminsan-minsan at magbasa ng ilang mga talata? May kanta po noon na yung paminsan-minsan. Kakantahin ko yung isang part lang po. No? Ganito po ang pagkasabi. Yan. Pupwesto muna tayo. Kinanta po ito ni Richard Reynoso, pero mamaya magkakaroon po tayo ng explanation sa bagay na ito. Paminsan-minsan, naaalala pa rin kita. Kahit ngayong mayroong nagmamahal ngang iba. Tuwing maiisip itong damdaming nagbabalik, at para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Doon lang muna mga kapatid, huwag pong paminsan-minsan ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Dapat araw-araw. Kasi doon sa kwento na yun, ay nagka-break sila . Yun ang interpretation niya. Nag-break sila, nagkaroon na yung kanyang girlfriend ng ibang lover, at nagkaroon na rin siya. Pero paminsan-minsan naalala niya. So, dahil yun ay sa tao, po. Pero tayo po bilang Kristiyano, huwag paminsan-minsan. Dapat araw-araw ang pagbubulay sa Diyos. Anyway, pinag-uusapan natin ang espiritual na bagay kung kasama natin ang mga ngaral. Minsan maraming nagiging gambala, hindrances sa ating pagpunta sa simbahan, sa mga aktibidad na talagang pumupuno sa ating buhay at umuubos ng ating oras. Kailan tayo huling gumugol ng isang oras sa pagbabasa at pag-aaral sa salita ng Diyos? Kailan ang huling oras na gumugol tayo ng isang oras sa covered court ng basketball? Siya nga pala, I love basketball, Sayang hindi ako nakapaglaro sa PC o sa elimination round. Pati na yung sa chess. Kasi nga, busy dito sa Word of God. Hindi po, totoo po yun, busy sa Word of God. Kung madalas ka nanonood ng telebisyon, nagbabasa sa Facebook, sa YouTube, nanonood, Netflix, o iba pang bagay na talagang mahal sa atin, mahal natin. Compared reading the Bible, po. Panginoong Diyos, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong salita. Bigyan mo kami ng higit na pagmamahal para sa iyo, para sa iyong salita. Gaya ni David, po. Bigyan mo kami ng karunungan upang mas maunawaan ito at malaman kung paano ito ilalapat sa aming buhay. Tulungan mo kaming gumugol ng mas maraming oras sa aktual na pagninilay-nilay sa iyong salita, upang ito'y bumaon sa puso, sa aming puso, sa iyong malalim ang pagkabaon sa puso. Bigyan mo kami ng malinis na puso para mas maging katulad mo. So may mga dapat gawin upang lumago at lumalim sa salita. Number 1, manalangin po tayo. Ano ang panalangin? Ang panalangin po ay ating direktang pag-usap sa Panginoon sa langit. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong maipahatid natin ang ating pasasalamat, paghingi ng tawad, mga kahilingan at ating mga hinaing. Katulad ng pakipag-usap natin sa ating kapwa. Nararapat lamang ang panalangin natin
sa ating lumikha ay mabisa, maayos, magalang, may dalisay na kalooban upang maihatid ng lubos ang nais nating iparating. Nais ng Diyos na lagi tayong makipag-usap sa Kanya. Dito niya nakikita ang pagnanais nating mapalapit sa Kanya. Dito niya nalalaman ang ating puso, ang nilalaman ng ating puso. Sa pag-usal natin ng mga panalangin sa Kanya, magkakaroon tayo ng pagkakataong na maipakita natin ang pagnanais nating makalapit sa Kanyang kalooban. Pagbabasa ng Biblia, sumunod po, pagbabasa ng Biblia ay ang pang-araw-araw na pangangailangan para sa ating Kristiyano at lubos din itong kailangan sa landas upang kamtin ang katotohanan at lumago ang ating buhay espiritual. Sinabi ng Panginoong Hesus na susulat, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Matthew 4:4. Maliwanag ang madalas na pagbabasa ng salita ng Diyos sa Biblia at ang matatag na paghawak ng mga ito sa ating puso ay isang bagay na dapat gawin ng bawat Kristiyano. Gayunpaman ng bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng sumusunod na karanasan sa ating pagbabasa sa banal na kasulatan. Minsan natatamo natin ang pagliliwanag at pagpapalinaw ng banal na espiritu ng ating espiritu ay kikilos, nauunawaan natin ng kalooban at hinihingi ng Diyos at mayroong pananampalataya upang isagawa ang mga salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos ay nagbibigay sa Kanya ng ating pagmamahal, pagpipitagan, paglilingkod at katapatan. Inutos ng Panginoon kay Moses, sambahin ng Diyos sapagkat siya lamang ang inyong pinaglilingkuran. Yan, sa Old Testament po yun kay Moses. Inutos niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kapangyarihan, buong pag-iisip at buong lakas. Sa pangalan ni Jesucristo, paglingkuran ninyo siya. Ang pagsamba ay hindi lamang nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos, katapatan sa Kanya. Nagbibigay ito sa atin ng lakas, sundin ang Kanyang kautusan sa pamagitan ng pagsamba. Nag-iibayo ang ating kaalaman at katapatan dahil sa pagsamba. Next po, fellowship. Fellowship is a relationship of inner unity among believers that expresses itself in other co-participation with Christ and one another in accomplishing God's will on earth. Ito ay pagsasama-sama ng mga mananampalataya upang i-share ang kanilang karanasan, paglilingkod sa Diyos. Paraan din ito upang mapalakas ang loob ng mga nanghihinang kaanib ng iglesia. Anuman ang kanilang karanasan, masama man o mapait, nararanasan, ang karanasan ay maaring paghugutan ng lakas para magtagumpay sa buhay dahil may pananampalataya tayo sa Diyos. So brothers and sisters, pag-pray natin ang ating bansa, ang ating mga pinuno, upang matamasan natin ang higit na kapayapaan sa ating buhay. Tulungan nawa tayo ng Diyos, gamitin ng mga kalayaang meron ako at ikaw at maibahagi ng mas mabuti ang iyong salita, ang kanyang salita at ang kanyang ebanghelyo. Pagpalain po ninyo ang mga may sakit. Dalangin ko na pagalingin sila sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. So, yan. Pagbati po sa mga may birthday. Ano po? Yan. Shout out po sa may mga birthday. September 16, Teo Skyler Siciliano. Yan. Ganda ng pangalan, oh.
Maria Galapia, Banji Canlas, Digonis Mayrin Rizardos. September 17, yan, Girly Legman and Normie Claire Agatep. Ito po ang inyong happy birthday, ang inyong flowers. Pagpalain, nawa ay matanggap nyo, tanggapin nyo kahit nasa video lang. Ano po, yung flowers na ito ay simbolo ng pagmamahal ko sa inyo, mamahal sa inyo ng Diyos, at pagmamahalan nating lahat bilang magkakapatid sa Panginoon. Tayo sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ingatan at pagpalain mo ang bawat isa. Nawa sa mga salita mo, sila ay nabusog. Gaya ng pagkaing material, o Panginoon, ang salita mo ay pagkaing espiritual sa aming buhay. Palaguin ang kanilang mga hanap buhay, lalo ng OFW, Panginoon, dyan sa ibang bansa. At nawa ingatan sila, ilayo sila sa anumang mga karamdaman at sakit. At nawa ay maging matagumpay ang kanilang pagtatrabaho sa abroad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord! O ayan mga kapatid, dumating na naman ang oras ng ating debosyon na pagtatapos. Pansamantala tayong magpapaalam sa ating himpilan, ang ministry ng Umagang Kay Ganda, si Jesus ang kasama. Magbabalik tayo sa Friday muli. Bye for today. Happy weekend. To God be the glory. Amen. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah.